Sa video na to, royal bibingka na naman ang i-share ko sa inyo. Originated ito sa vegan Ilocos Sur. Gawa nga pala ito sa glutinous rice flour na meron din toppings na cheese. Ang sarap ngang kainin nito sa makunat-kunat niyang texture. Pwede itong pang dessert, pwedeng pang merienda, at pwede ring panghandaan. Nag-trending din nga pala ito sa Ilocos Sur. Kaya kung gusto mo rin matry ito at gusto mong subukang gumawa, ay isi-share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Kaya halika, samahan niyo ako at magluluto tayo, tara. At dito nga pala, meron ako ng 500 grams na glutinous rice flour. Tinakal ko na yan, kaya binuhos ko na lang. At meron ako dito ng 200 ml coconut milk. At maglalagay din tayo ng sugar, 150 grams. White sugar ang ginamit ko dito. At maglalagay din tayo ng 250 grams na coconut milk. So, ibubuhos lang natin lahat yung ating mga ingredients. At maglalagay din tayo ng 1/4 teaspoon na salt at 3 whole eggs yung nilagay ko dyan. At imimix lang natin ito hanggang sa mag-well combined na wala ng lumps yung ating rice flour. Ang recipe nga pala nito ay ilalagay ko lang sa ating description box. So, i-check nyo na lang dyan. Tuloy-tuloy nga lang tayo sa ating paghahalo hanggang sa wala ng lumps yung ating mixture. At hanggang maging ganito na ang itsura ng ating mixture. So, pagka ganito na to, okay na yan. At para hindi tayo mahirapan sa pagbubuhos sa ating cupcake molder, kaya nilagay ko muna dito sa ating measuring cup para mas easy lang nating ibubuhos sa ating cupcake molder. At ito nga, meron ako ng grated cheese. So kahit anong klaseng cheese ang inyong gagamitin ay pwede naman. At dalawa nga itong ating cupcake molder, tig 6 pieces lang yan. So ibubuhos natin at hindi punong-puno kasi medyo uumbok yan habang niluluto natin. Dito nga pala, nag-fail ako dito kasi yung aking cup paper ay nahirapan akong magtanggal. Dapat pala ang ginawa ko dito ay dahon ng saging or parchment paper dahil hindi didikit doon yung ating bibingka royal. At sa recipe na to pala ay nakagawa ako ng 24 pieces. Bali, dalawang salang ako dyan na tig 6 pieces yan. At once na nalagyan na lahat natin yung ating cupcake molder, magtatap tayo ng ating cheese. So, lagyan na lang natin lahat ng cheese, ang lahat ng mga cupcake molder. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Pinaghihiwalay-hiwalay ko para hindi naman parang nakapatong lang. At pag nilagay na ito sa ating oven, ay magme-melt yan. At habang ginagawa nga pala natin ito, kung hindi ka pa nakapag-follow at nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, pakiring the bell para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At ito nga, okay na to. Nalagyan na natin lahat ng cheese at habang ginagawa natin ito, nagpainit ako ng ating oven ng 350 Fahrenheit at ibibake natin ito ng 30 to 35 minutes. So pag 30 minutes, kailangan nyo nang i-check dahil minsan pag 30 minutes, depende yan sa heat ng inyong mga oven. 30 minutes, okay na. Ito na yung itsura niya ng 30 minutes na at ito naman yung ating pangalawang salang. Ginamitan ko na ng dahon. So kasasalang ko pa lang nito at bibilangan natin ito ng 30 minutes to 35 minutes. At kung umabot ka pala sa part na to ng video ko, paki-comment na lang kung saan ka nanonood. I'm sure nagugustuhan mo yung aking recipe para mapasalamatan at ma-shoutout kita sa aking mga next video. So, masarap talaga ito, I swear. So, dito sa part na to, okay na to at tinanggal ko na nga. Yung isa dyan, bakante na talaga yan kasi nauna ng kinain. So, ito yung pinakikita ko dito, yung ginamitan ko ng paper lang na liner. At yan yung sinasabi ko sa inyo, ang hirap tanggalin. Mas easy talaga i-remove sa ating cupcake molder kung ginamitan ng parchment paper or ng dahon ng saging. So, ang sarap nito. Tingnan nyo naman. O, ayan ang sinasabi ko sa inyo. So, mas easy siya. Isang tuklap lang, okay na. Yung mga naiwan dyan, yan kasi yung ginamitan natin ng paper liner lang. So, ayan. Tinatanggal ko na yan sa part na yan. Napakasarap nito, I swear. Lalo na pag medyo mainit-init pa, pag kinakain mo na mainit-init pa, ang sarap. Ang sarap ulit-ulitin. So, ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At ito na, meron na tayo ng bibingka royal. So, ayan, di ba, hindi na tayo kailangan pa pumunta ng Ilocos Norte para makabili tayo at makakain itong masarap na kakanin na to. So, dito lang sa atin, kahit saan man tayo sa mundo, ako ay nandito lang ako sa Makati. So, ayan nakagawa ko. Tignan nyo naman, ang texture niya ay medyo makunat-kunat.
pag kinain mo, pag kinagat mo siya, medyo makunat yan. Yan talaga yung texture niyan. Ang sarap talaga niyan, sinasabi ko sa inyo. Hindi nakakahiyang iserve sa ating mga bisita or pang merienda at uulit-ulitin mo. So ayan guys, hanggang dito lang tayo. Bye!